Mga tol, naka-jackpot ang Pilipinas dahil meron tayong bagong tuklas na gas reserve dito sa may Malampaya, no? At ang ulat na ating panonoorin ngayon ay magde-deploy ang Philippine Coast Guard para bantayan etong bagong tuklas na to na gas reserve natin dito sa Malampaya. Ito'y malaki ang maitutulong sa ating bansa pagdating sa power supply, mga tol. So pag-usapan natin to, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit tayo sa bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So ito, may bagong balita tayong panonoorin, no, mula rito sa UNTV News, and syempre magbibigay lamang tayo ng reaksyon and komentaryo. Dahil kung nabalitaan na ninyo, no, meron tayong bagong tuklas na gas reserve dito sa may Malampaya, no? Gas field, mga kapatid. At ngayon, ito'y babantayan daw ng PCG para matiyak ang seguridad, kasi alam nyo na mga tol, nagkakaroon ng agawan dito sa atin, no? Kapag nadiskubre yan ng iba na mayaman ito sa gas reserve o mayaman yan sa kung anumang mga minerals dyan, alam nyo na merong umaangkin, di ba? So ngayon, dahil nga meron tayong nadiskubre, ito'y babantayan ng Philippine Coast Guard, mga tol, para siguro hindi na maagaw sa atin, no? So eto mga tol, samahan ninyo ako, bigyan natin to ng reaction. Pero bago natin to simulan, huwag nyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, no, maraming salamat. Pero huwag mo munang kalimutan mag-follow and like dito sa ating page. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. The Philippine Coast Guard will be more proactive. Kaya nga sinabi ko, Proactive. we will be strategically deploying and realigning our assets para maprotektahan itong MAU. Para maprotektahan. Mga barko ng PCG papadala upang magbantay sa bagong tuklas na gas reserve sa Malampaya. Prioridad ng Philippine Coast Guard na bantayan at protektahan ang bagong nadiskubring gas reserve sa silangan ng Malampaya Gas Field sa bahagi ng West Philippine Sea malapit sa Palawan. O, alam niyo na, pag nasa West Philippine Sea, malapit sa Palawan, meron diyang mga bansang umaangkin, di ba? Hindi ko na sasabihin mga bansa kasi isang bansa lang naman talaga yung makapalang muks na umaangkin dyan, no? Dahil dito, nag-utos ang pamunuan ng PCG na i-realign ang mga asset nito upang mas makatutok sa pagbabantay sa nasabing lugar. Baka sabihin nung, amin yan, no? Hindi nyo pwedeng galawin yan, amin yan. The commitment of Admiral Ronil Gavan is that the Commandant of the Philippine Coast Guard is to deploy our 97-meter vessels and 2 44-meter vessels and even our aircraft to ensure na ating mapapangalagaan at mapuprotektahan itong bagong tuklas na lugar kung saan meron itong deposito ng mataas na natural gas. Pero kung ako, mas maganda i-deploy dyan, mga tol, militar na rin, no? Pero Coast Guard, syempre, guard, hindi naman trabaho ng militar ang pagbabantay dyan, trabaho talaga ng Coast Guard dyan. Pero, di ba, from our past experience, etong mga Coast Guard natin, kumbaga, winawas-iwas lang to ng mga Coast Guard nung bansang no, mapang-angkin. Pero sana walang mangyaring ganun kasi matagal na nating napapakinabangan etong Malampaya, mga tol. Ngayon may bagong nadiskubre at mas lalo pa nating dapat bantayan yan. Kaninang umaga, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakadiskubre ng bagong gas reserve pagkatapos ng ilang dekada. Itinuturing ito ng pamahalaan na major discovery kung saan tinatayang nasa 98 billion cubic feet ng natural gas o katumbas ng nasa 14 billion kilowatt hour ng kuryente ang makukuha sa isang taon. Wow! Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyon na milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. Ang tanong, ito ba'y may epekto sa presyo ng kuryente? Sana meron. Kasi mga tol, alam nyo, mula nung bata ako, magpahanggang ngayon sa ganitong edad ko, mga kapatid, hindi naman bumaba ang singil ng kuryente, bagkus lalo pang tumaas. Mas mura pa nga nung dati, mas mura pa nga yung singilan ng kuryente dati. Mura lang ang per kilowatt hour nun. Ngayon medyo may kamahalan na. Ganon din sa tubig. No, ganon din sa tubig, mga tol. At isa yan
sa dahilan kung bakit kahit na itaas nila ng itaas ang sahod ng mga empleyado, pero dahil nga sa pagtaas ng presyo ng kuryente, pagtaas ng mga bilihin, parang hindi pa rin natin nararamdaman yung mga dagdag sahod. Pero eto, sa bagong nadiskubre, hindi natin alam kung ano magiging impact nito, pero sabi nga gano'n ni PBBM, ito'y makakapagbigay ng malakas na power supply. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kaligsasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Ayon naman sa Department of Energy, ang pagkakadiskubre ng natural gas sa Malampaya ay maaaring makatulong upang mapababa ang power cost sa bansa. Yun yung sinasabi ko kanina. Sana may pagbabago pagdating sa power cost at saka sa pagdating sa yung pagbabayad natin ng bill ng kuryente, mga tol, di ba? Kasi alam nyo, isa rin yan sa dahilan kung bakit yung mga negosyo dito sa atin, sa bansa natin, hindi ganun ka ang pasok eh. Diba? Kasi isa rin sa problema nila, mga tol, yung alam nyo na, yung bayad ng kuryente. Kasi sa ibang bansa, for example sa Middle East, since mayaman sila sa langis, mga tol, meron akong kakilala doon, yung isang malaking bahay nila na napakaraming aircon, sobrang baba lang ng bayad nila sa kuryente kung i-convert natin dito sa peso. Ewan ko, siguro may mga taga Middle East dito, may mga taga Saudi rito, comment ninyo kung magkano binabayaran na kuryente ninyo dyan. Kung yan ba ay mas mura kung i-compare natin dito sa Pilipinas. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng magresulta rin ito ng mas murang kuryente, bagamat hindi agad-agad ito nga mararamdaman. Bagamat hindi karaniwang nakikita ang presensya ng mga Chinese vessel sa lugar, nananatiling alerto ang Philippine Coast Guard, lalo na't sa mga nagdaang taon ay laganap ang pagkalat ng mga barko ng China sa buong West Philippine Sea. So jackpot nga talaga Pilipinas dito kasi hindi man daw natin mararamdaman agad-agad, pero may posibilidad na maapektuhan yung pagbaba o yung presyo ng kuryente natin at mapapababa. Diba? Good news yan para sa ating lahat. At unti-unti na itong lumalapit sa baybayin ng bansa. Ayon sa PCG, ang pinakamalapit na naitalang Chinese vessel sa baybayin ng Mindoro ay nasa layong 26 nautical miles lamang. Grabe, no? 26 nautical miles. Biruin mo kung gaano kakapal ang mga mooks ng mga yan. 26 nautical miles? Tindi. For the Chinese government, they always do that. They have always been very aggressive. And they're very provocative and escalatory. All that we can do is to be more proactive and ensure na despite of such aggressive behavior of the Chinese government, ay mapoprotektahan natin itong newly discovered natural gas sa Malampaya. Ang Malampaya ay nasa 80 kilometers lamang mula sa pinakamalapit na baybayin sa Palawan. Biruin mo kung gaano kalayo, 80 kilometers lang ha. Noong 2024, umiikot lamang ang mga barko ng China sa paligid ng Bajo de Masinloc. Gayunman, nitong nakaraang taon ay mas dumami at kumalat ang mga ito sa buong West Philippine Sea. At Actually, may mga kumakalat pang ang balita, di ba? Inaangkin nila yung Palawan daw kanila. Sa mga Chinese social media, mga tol, kanila daw yung Palawan. Part daw yun ng kanilang bansa nung araw. Umiikot lamang ang mga barko ng China sa paligid ng Bajo de Masinloc. Gayunman, nitong nakaraang taon ay mas dumami at kumalat ang mga ito sa buong West Philippine Sea at mas lumapit sa baybayin ng bansa. Paliwanag ng PCG, ito ay bunsod ng patuloy na pagtataboy sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc. Kung dati ay nakakapangisda pa sila sa layong 4 hanggang 5 nautical miles mula sa Bahura, ngayon ay napipilitan na silang lumayo hanggang 30 nautical miles. The Chinese Coast Guard do not also hesitate to go farther away from Bajo de Masinloc in driving them away, but they are focusing on moving them farther palayo ng Bajo de Masinloc, kung kaya't napapalapit din yung mga Chinese Coast Guard. Because whenever they drive them away, they're also tailing all these Chinese Filipino fishing boats. This explains why our Filipino fishing boats are pretty much scattered, unlike the other year in 2024. Dahil dito, mas tumaas din ang bilang ng pagpapatrolya ng mga barko ng Pilipinas. Isa pa sa mga kapansin-pansin nitong nakaraang taon ay ang pagdami at madalas na pagdaan ng mga Chinese research vessels sa West Philippine Sea.
Umabot sa 46 ang naitalang pagpasok ng mga ito, kabilang ang ilan sa pinakabago at pinakamoderno nilang research vessel. Mula sa West Philippine Sea, Research vessel. So alam niyo na kung anong ginagawa, no? Nagre-research. Di natin alam kung ano. Pero ito, mabalik tayo rito sa usapin. Jackpot! Mga tol, no? Jackpot ang Pilipinas dito sa pagkakadiskubre natin ng panibagong gas reserve dito sa Malampaya. Nasabi nga gano'n ni PBBM, ito'y malaki ang maitutulong sa ating power supply. At the same time, sabi nung tagapagsalita ng Department of Energy, ito'y maaapektuhan mga kapatid yung singil. Pwedeng mapababa ang singil sa kuryente o sa power, pero hindi pa naman agad-agad ito mararamdaman. Pero at least alam natin na may posibilidad. Wag lang syempre, sana, wag lang kukurakutin ng kung sino man. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.